Bigyan natin ng reaction itong post ni E.B. Hugalbot 14 hours ago. Tungkol ito sa rally ng Iglesia ni Cristo na naka-schedule na ngayong January 13. So, dito sa kanyang post, basahin ko, di daw dapat mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Sabi ko, ha? Bakit naman? Ulitin ko sabi niya, di daw dapat mag-rally ang Iglesia ni Cristo. So, sino ang nagsabi? Hindi man niya binanggit dito. Kailang ang rason ganito. Dahil sa separation of church and state. Ulitin ko Hindi daw dapat mag-rally ang Iglesia ni Cristo dahil sa separation of church and state. So, dagdag ni E.B. Hugalbot. Pero, paring Katoliko, pwede mag-file ng impeachment. Oh. So, di ba, lumalabas double standard? Ilan bang pari yung nag-file ng third impeachment complaint? Tapos, I think yung unang impeachment complaint, may mga madre. Tama ba? Yung nakasuot sila ng sutana. Sutana ba to? Habit. May madre na kasamahan ni na ex-Senator De Lima nag-file yung unang impeachment complaint. Pangatlo, 5 pare. So, tawag nila doon mga Padre Damaso. So, yun. I don't know kung anong source ni E.B. Hugalbot, but I believe very meticuloso itong si Mr. Hugalbot, nagre-research, nalaman niya na mayroong grupo na tumututol. Nasabi, huwag kayong huwag kayong makialam dahil nakalagay nga sa Constitution, there is separation of church and state. Tanong, People Power 1. Sinong nagpasimuno sa People Power 1? Di ba? Si late Cardinal Sin? Di ba mga ating kaparian at obispo, madre ang nanawagan na mag-gather sa EDSA. At yun na nga, part of our history, napakalaki ang role ng Simbahang Katoliko doon sa People Power 1 na nagiging worldwide phenomenon, naging model sa buong mundo kasi it's a bloodless revolution, not a single soul na nawala or walang ni isang patak ng dugo ang dumanak at naging kapuri-puri sa buong mundo yung People Power 1 na pinasimulan ng Simbahang Katoliko. So, bakit ngayon merong nagsasabi na huwag makialam ang Iglesia ni Cristo dahil relihiyon sila? So, ano sa tingin nyo? May karapatan ba ang Iglesia ni Cristo na mag-conduct ng rally? Ang tawag naman ng Iglesia, correct me if I'm wrong, is peace rally. Tama ba yun? Or rally against injustice ba yun? Okay, so, magbasa tayo sa mga comments, Okay, punta muna tayo sa reaction. 2,300 ang nag-react. 1,600 tumatawa. Anong ibig sabihin? Tinatawanan ng mga nag-react yung statement
na di pwedeng mag-rally ang iglesia dahil sa separation of church and state. Ibig sabihin, huwag paniwalaan, ikibit balikat yan. Walang basihan yung nagsuggest o nanawagan na walang karapatan ang iglesia ni Cristo na ang nag-like 687 lang. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Gigi Balukanag. Sabi ni Gigi, taxpayers din po ang mga iglesia ni Cristo katulad ng mga Katoliko at kaanib ng iba pang relihiyon. Kung sila pinapayagan ng saligang batas na mag-rally, kaming mga iglesia ni Cristo ay may karapatan din na mag-rally. Ganon lang kasimple po. See you on January 13. Okay? So, talagang fix na po itong date na January 13. Malo Tarukan. Sabi ni Malo, mag-retire din yan pagkapari. Noon pa yan kasama sa mga leftist. Diyan na sa Kongreso at Senado, isa siya sa sumasama sa rally noon, UP Diliman. Anong matawag mo sa kanya? Sumasama sa mga nagraraling aktivistang mga estudyante. Ngayon, sa daming paring Katoliko, para sa akin, hindi siya pari para sa millions. Nananawagan pababain si PBBM. Majority hindi nagugustuhan pamumuno ni PBBM. Okay. Marisa Cabalejo. At government ni Marcos pwede makialam sa KOJC. High na high talaga sila. Malala nyo yung nangyari sa KOJC, yung ilang libong pulis ang nag-siege 16, tama ba yun? 16 days siege ng KOJC. Romeo Castro. The Catholic Church is no longer religious. Anyway, in fairness, ang mga obispo at kaparian ng iglesia ng Roman Catholic kasama ang Aglipayan or Independent pas mga evangelical leaders, mga religious groups ito, nagrally nga sila noong December 23. So, anong rally nila? Political rally yun. It's a prayer rally. Kaya lang ang kanilang focus of concern is yung pagtutol nila sa national budget na tawag nila self-serving budget. Kaya ito na lang, kung nagrally ang mga Roman Catholic bishops and priests, Aglipayan bishops and priests, evangelical bishops and pastors, bakit walang karapatan ng Iglesia ni Cristo na mag-rally? Di ba? So, kung ang tumututol dito yung mga kaparian na nag-file ng impeachment complaint, sila lang yun, kaunti lang sila. Hindi yung buong Roman Catholic Church. So, pasalamat tayo sa mga obispo ng Romano Catholic. Example, si Bishop Roberto Gaa, Diocese of Novaliches, si Father Robert Reyes, si Father Christian Buenape. Yan. Basta, napakagandang rally ang nangyari noong December 23. At ano yung panawagan ni Father Robert Reyes, yung running priest? Sabi niya, kailangan natin ulit ng panibagong peaceful revolution. Ibig niya sabihin, yung nangyari noong 1986, that was a peaceful revolution. Kailangan natin ulit, sabi ng pare. Will it be in EDSA? Will it be somewhere else?
let's be open to where God leads us, kung saan ang another peaceful revolution. So, yan po ang nangyayari ngayon sa atin. Iba't ibang religious group gumagalaw na sa Mindanao. Nagpahayag na ang Mindanao Evangelical Leaders Council. Malaking grupo ito ng mga evangelical churches. Yung chairman nila si Bishop Tom Mascareñas, yung president si Bishop Udang. Pumirma na sila ng statement na against sila, tinututulan nila ang nangyayaring corruption, injustice, oppression sa ating gobyerno ngayon. So again, salamat sa INC. Tuloy na ngayong January 13. Walang makakapigil nito.